Alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng 2025 General Appropriations Act kasinungalingan ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without with a blank. He's lying. Chinese national nahuli ng National Bureau of Investigation na kumukuha ng impormasyon sa mga vital infrastructure sa bansa. Yung nahuli po natin, isang Chinese national na based on our open source intelligence with the assistance of our Armed Forces of the Philippines is a graduate ng close to ang tawag dyan. It's PLA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army with address in Nanjing, Jiangsu, China. Ogie Alcacid at Apple Diap tinanghal na KDR icons sa katatapos na 10th Wish Music Awards. OPM artist at Wish 1075 taus-pusong nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Wishers. When we were creating music during our heydays, we were just having fun. Don't let the numbers, the views, the downloads, and the streams hinder you. Don't let it stifle you. Definitely go towards education. We're building a school for EV education at the moment. So the proceeds will go towards that, in educating, upskilling our kabayans to compete with the world with tech and EV education. Ilang mga kautusan kasama ang pagkansela sa 78 polisiya ni Joe Biden nilagdaan ni US President Donald Trump sa unang araw sa pwesto. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Issue ng TARA system o padula sa Bureau of Customs, inungkat sa ika-14 na Quadcom hearing. Meron pa bang grease money o tara dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Ilang senador wala umanong nakitang blankong item sa BICAM report ng 2025 budget. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yung tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago pinipirmahan. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it. Comprehensive Archipelagic Defense Operations, patuloy na pinalalakas ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagkakahuli sa inihinalang espiya ng China. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Ikalawang bahagi ng taas sahod sa mga empleyado ng gobyerno, epektibo na ngayong buwan ayon sa Budget Department. But the effectivity of the second tranche increase po, sir, is effective January 1, 2025. Masaya syempre kasi makakatulong po ito na sa mga gastusin, sa bahay, sa pamilya, sa pangkalusugan. Ground commanders ng Philippine National Police binigyan na ng ultimatum ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang lansagin ang private armed groups. Nagbigay po ng ultimatum ang ating Chief PNP na by March ay dapat ay nalansag na po itong identified na tatlong active private armed groups at ito pong 5 na we are closely monitoring po ng mga potential private armed groups po.
mas maraming direct flight sa ibang bansa. Target ng Department of Tourism upang makahikayat ng mas maraming turista. So we've worked very closely with the DOTR in terms of encouraging more direct flights coming into the country. Prank calls sa 911 hotline ng Philippine National Police nagiging sanhi umano ng cause of delay sa emergency response ayon sa PNP. Dinidelay nila yung pag-receive natin, especially pag halos sabay-sabay dumarating yan. Dinidelay nila yung ibang legitimate calls na dapat ma-receive. Kung halimbawa, naunahan nila, tapos puno lahat yung mga terminals natin na nagre-receive ng mga calls, definitely maghihintay yung emergency calls. Filipino seafarers na pinalaya ng Houthi rebels matapos ang mahigit 1 taon, dumating na sa Pilipinas. Immediately, we brought them here by commercial flight. They seem alright. Hindi basta-basta napapauwi nila yan kasi we have to, see how they are talaga, no? Samurai, diba? Yun ang lumabas, umiiyak. Tapos nandun yung mga pamilya nila with them, no? Commission on Elections nanawagan sa mga kandidatong nais pang umatras sa pagtakbo sa halalan na mag-withdraw na habang hindi pa uli nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa, sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugulin po ng COMELEC. So sana po gawin na po kagad natin ito. Ina-announce po namin Monday ang muling pag-iimprenta ng balota. Aligasyon sa 2025 budget, layon umanong ibalik ang 2 billion pesos na alokasyon ng pondo para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang kongresista. Representative Franz Castro, kinumpirma ring may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Aktibong private armed group sa Region 3, dikit umano sa isang alkalde ayon sa Philippine National Police. Yung isang active pugs po sa Region 3, particularly dyan po yan sa Nueva Ecija, ay matagal na po itong itinatrabaho. Nung pag-assume po natin as the Regional Director, ay yan po yung unang-una ko pong inuto sa ating field commanders, particularly the provincial directors na we're giving him until March to really dismantle itong Ginto Group na matagal na po itong identify. So dapat hindi na po ito pinoproblema hanggang sa ngayon. Malacanang tiwalang hindi na pipigilan ng Korte Suprema ang implementasyon ng 2025 General Appropriations Act. Mga pinunang tapya sa 2025 GAA idinepensa ng Budget Department. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. Alright? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it. Pilipinas hindi maaring diktahan ng sinuman sa pagdedesisyon sa mga gagawing depensa ng bansa. There is no single entity who can dictate how we would do our deployments in terms of our defenses. Security guard sa viral video na nagtaboy kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong, nagsumiti na ng counter affidavit. Nag-submit na po ng counter affidavit ang nasabing security guard. Ang kasama po ang counter affidavit po ng security agency. Actually, kagahapon po ang nag-submit dito ay ang representative ng agency. At ilang pinaghihinala ang nagbebenta ng smuggled na gulay sa isang palengke sa Pasay City, planong imbestigahan ng Department of Agriculture. Well, these are definitely smuggled goods. Garlic stick bag. Wala tayo rito. So, bakit meron ito?